Mga kaibigan, handa na ba kayong maranasan ang takot na dala ng isang gabi sa Roxas Boulevard? Sa kwentong ito, makikita natin si Miguel na hinahabol ng isang nilalang na hindi niya mawari. Isang nilalang na may mukha ng kanyang kaibigan, ngunit mas malaki at mas nakakatakot. Habang sinusubukan niyang takasan ng halimaw, matutuklasan niya ang isang lihim na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Pakinggan ang buong kwento ng Ang Pagbabalik ng Halimaw at alamin kung paano haharapin ni Miguel ang takot na ito. Hating gabi na at si Miguel ay nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw sa tabi ng Roxas Boulevard. Naninigarilyo habang ang hamog mula sa Manila Bay ay humahalo sa usok ng kanyang sigarilyo. Ang mga ilaw ng mga sasakyan ay naglalaro sa kanyang mukha, nagbibigay ng kakaibang anino. Habang hinihintay si Carlo, binabalikan ni Miguel ang kanilang mga alaala mula pagkabata, lalo na ang kanilang kasunduan na magkikita sa Roxas Boulevard kapag may problema. Sana naman dumating ka na, Carlo. Bulong ni Miguel sa sarili, nag-aalala na sa matagal na paghihintay. Tumunog ang cellphone ni Miguel at nakita niya ang pangalan ni Carlo sa screen. "Bro, nasaan ka na?" tanong ni Miguel, pero bago pa siya makasagot, narinig niya ang boses ni Carlo na puno ng takot at pagmamadali. "Miguel, magkita tayo agad. Seryoso to, bro," sabi ni Carlo. At bago pa makapagtanong si Miguel, naputol na ang tawag. Hindi karaniwan para kay Carlo ang ganitong klaseng takot, kaya't mas lalo pang nag-alala si Miguel. Lumipas ang isang oras at nagsisimula ng mag-alala si Miguel. Tiningnan niya ang kanyang relo at nagpasya siyang maglakad-lakad sa paligid, umaasang makita si Carlo. "Saan ka na ba, Carlo?" bulong ni Miguel habang patuloy na naghahanap. Pagkatapos ng isang oras at kalahati, narinig ni Miguel ang isang tunog ng mga yapak mula sa dilim. Sa paglingon niya, nakita niya si Carlo, bugbog at duguan, papalapit sa kanya. "Carlo!" sigaw ni Miguel. Tumakbo siya para salubungin ang kaibigan. Bumagsak si Carlo sa mga bisig ni Miguel at sa kanyang huling hininga bumulong siya ng mga hindi maintindihang salita bago tuluyang nawala ng buhay. "Anong nangyari sa'yo?" tanong ni Miguel, pero wala nang sagot si Carlo. Habang hawak ni Miguel ang malamig na katawan ni Carlo, narinig niya ang kakaibang tunog ng basang paghinga mula sa dilim. Ang tunog ay parang nagmumula sa isang nilalang na hindi niya mawari. "Ano yon?" tanong ni Miguel sa sarili, habang ang takot ay unti-unting bumabalot sa kanya. Sa takot nagpasya si Miguel na tumakas, iniwan ang katawan ni Carlo. Tumakbo siya papunta sa boardwalk at umakyat sa mga hagdan patungo sa kalye. Naririnig ang tunog na sumusunod sa kanya. "Kailangan kong makaalis dito," bulong ni Miguel sa sarili habang patuloy na tumatakbo. Habang naririnig pa rin niya ang tunog na sumusunod sa kanya, narating niya ang kanyang kotse. Nagkamali-mali siya sa susi, nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa wakas, napaandar niya ang kotse, ngunit naramdaman niyang may mabigat na bagay na bumagsak sa bubong. "Ano na naman to?" tanong ni Miguel habang ang kanyang puso ay bumibilis sa kaba. Nanginginig at pawis na pawis si Miguel habang tinatangka niyang ipasok ang susi sa pinto ng kanyang kotse. "Diyos ko, ano ba ito?" bulong niya sa sarili, nanginginig ang mga kamay. Sa wakas, napaandar niya ang kotse, ngunit bago pa man siya makaalis, may mabigat na bagay na bumagsak sa bubong. "Putangina," sigaw ni Miguel, halos mapunit ang kanyang lalamunan sa takot. Pinilit niyang magmaneho ng mabilis. Ang mga mata niya ay laging tumitingin sa rearview mirror. Umaasa siyang walang makikita, pero naroon pa rin ang anino ng nilalang. Sa kalaunan, naramdaman niyang may pumupunit sa bubong ng kanyang kotse. "Hindi pwede ito," sabi niya, halos mawalan ng pag-asa. Ang nilalang ay may mukha ni Carlo, ngunit mas malaki. May kulay abong berdeng balat at matatalim na ngipin.
Sa gulat napaliko si Miguel at nabangga ang kotse na nagpalipad sa nilalang. Akala ko tapos na, bulong ni Miguel habang tumatakbo palayo. Ngunit hindi na apektuhan ng banggaan ang nilalang at nagsimulang sundan muli si Miguel. Tumakbo siya patungo sa isang bangin, umaasang malilin lang ang nilalang. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at walang pag-aatubili, kahit na ang kanyang puso ay parang sasabog sa kaba. Sa gilid ng bangin, biglang lumiko si Miguel pakaliwa na nagdulot sa nilalang na mahulog sa bangin at mamatay. Ang mga sigaw ng nilalang ay nag-echo sa paligid bago ito tuluyang nawala. Humihingal at nanginginig sa takot, bumalik si Miguel sa Roxas Boulevard para kunin ang katawan ni Carlo. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng kalungkutan. Sa gitna ng gabi, dinala ni Miguel ang katawan ni Carlo sa kanilang pamilya sa sementeryo sa Antipolo. Ang katahimikan ng sementeryo ay nagbigay ng kakaibang lamig sa kanyang balat. Hindi niya sinabi kanino man ang buong kwento. Takot na baka hindi siya paniwalaan o baka bumalik ang nilalang. Ang kanyang mga mata ay laging nagmamasid, umaasang walang makakakita sa kanya. Habang inilibing si Carlo, naramdaman ni Miguel ang bigat ng kanyang konsensya. Alam niyang may malaking lihim siyang dala na maaaring magdulot ng kapahamakan sa iba. Ngunit ang tanong ay, hanggang kailan niya ito maitago? Kalaunan natuklasan ni Miguel ang lihim ni Carlo. Sa kanyang paghalungkat sa mga gamit ni Carlo, nakita niya ang mga dokumento at mga larawan na nagbigay ng pahiwatig sa kanyang lihim. Ano to? Bulong ni Miguel habang binubuklat ang mga papel. Nakita niya ang mga detalyadong notes tungkol sa gene splicing research na ginagawa ni Carlo. Sa bawat pahina, mas lumilinaw ang larawan ng isang eksperimento na nagkamali. Nasa dugo ni Carlo, sabi ni Miguel sa sarili habang binabasa ang isang partikular na dokumento. Ang pagsabog sa laboratorio ni Carlo ay naghalo ng iba't ibang samples, kasama na ang dugo ni Carlo na lumikha ng halimaw. Ang mga detalyeng ito ay nagbigay ng malinaw na larawan kung paano nangyari ang lahat. Kaya pala bulong ni Miguel habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang nilalang nakahawig ni Carlo ay nakatakas at hinanap siya. Sinubukan ng pasilidad na ikulong ang nilalang, ngunit naging marahas ito at nakatakas. Hindi nila napigilan, sabi ni Miguel habang nagbabasa ng isang ulat mula sa pasilidad. Lalong lumalim ang takot ni Miguel nang malaman ang buong katotohanan. Ang kanyang mga gabi ay puno ng bangungot at ang kanyang mga araw ay puno ng takot na baka bumalik ang nilalang. Paano kung bumalik siya? Tanong ni Miguel sa sarili, hindi mapakali. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kwento ni Miguel. May isang bagay pa siyang kailangang gawin upang tuluyang maprotektahan ang lahat. Inilibing ni Miguel ang nilalang sa isang isla ng pamilya sa tulong ni Lucas. Kailangan natin tong itago, sabi ni Miguel habang nagbubungkal ng lupa. Tumango si Lucas, alam niyang ang lihim na ito ay kailangang manatiling nakatago. Ang kanilang mga hakbang ay mabigat habang tinatabunan nila ang hukay. Hindi mo rin sasabihin, di ba? Tanong ni Miguel kay Lucas habang tinatabunan nila ang hukay. Tumango si Lucas, alam niyang ang lihim na ito ay kailangang manatiling nakatago upang hindi na muling magdulot ng takot at kamatayan. Sa kabila ng lahat, nanatiling buhay sa isip ni Miguel ang mga alaala ng gabing iyon. Ang kanyang mga mata ay laging nagmamasid, umaasang walang makakakita sa kanya. Ang tanong kung kailan muling babalik ang halimaw ay laging nasa isip ni Miguel. Ang kanyang buhay ay puno ng takot at pangamba, ngunit alam niyang kailangan niyang itago ang lihim upang maprotektahan ang iba. Hanggang kailan ko to kakayanin? Tanong ni Miguel sa sarili, habang ang dilim ng gabi ay tila lumalapit sa kanya. Mga kaibigan, ang kwento ni Miguel ay nagpapaalala sa atin na ang mga lihim ay may paraan ng pagbalik
upang takutin tayo. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo sa mga nilalang na nagtatago sa dilim.